May panibagong low pressure area tayo na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Maging bagyo man ito ay tatawagin niyang Bagyong Wilma. Samantalang matinding pag-ulan na naranasan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, ay tinatawag nating localized thunderstorms. Yan ang panandaliang pag-ulan na tumatagal ng 1 o 2 oras, posibleng magdulot yan ng pagbaha. Ang easterlies o yung hanging silangan mula sa dagat Pasipiko ay yung weather system na bumubuo nitong localized thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa, kabilang nga ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Ang low pressure area na nasa labas ng PAR ay namataan sa layo na 1,435 kilometers east ng Eastern Visayas. At ayon sa Pag-asa, posibleng magpaulan na yan as early as Wednesday. Meron itong medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 hours o 48 hours. Sa ngayon, walang LP o walang itong direktang epekto sa ating bansa. Pero oras na pumasok nga yan sa bansa at maging bagyo ay posible itong maglandfall sa Visayas o sa Caraga region. Paglilinaw din ng Pag-asa, posibleng makaranas o magkaroon tayo ng 2 o isa na lang bagyo at maaring mabuo ito at pumasok sa bansa bago magtapos ang taon. Papangalanan ang mga sumusunod na bagyo na Wilma at Yasmin. Samantala, may 2 pang weather system ang nakakaapekto sa ating bansa, ang Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemispheres. Yan naman ay nagdadala ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Mindanao at malaking bahagi ng silangang Visayas, habang apektado naman ng malamig na hangin-amihan ang parte ng Batanes, makakaranas dyan ng light rain showers. Silipin naman natin ang weather sa ilang mga pangunahing lungsod sa mga susunod na araw. Stay safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.